Maraming naging questionable call sa Nuggets versus Minnesota series. Game 1 pa lang. Yung technical kay Anthony Edwards sa Game 1, binawi ng NBA yun dahil sa maling tawag at overuse authority ng mga referee. Nung Game 2, yung kay Jamal Murray na hindi siya nasuspend, pero yung kay Patrick Beverley kasi suspension ang binigay. Mas malala naman kasi yung ginawa ni Beverley. Nung Game 3 sa last quarter, nagkainitan pa doon nung magreklamo si 10K Kyle Anderson at si Alexander Walker dahil sa non-call na nangyari sa screen ni Jokic. Marami mga tawag ang nangyari sa Minnesota versus Nuggets series ang questionable para sa iba. Pero after ng game, wala nang masyadong maririnig na reklamo doon. Taliwas kumpara sa isang series na merong pinapaboran sa pagitan ng Knicks at Pacers. Kahit yung ibang analyst at commentator sinabi na rin yun. So talo ay talo. Pero sabi nga ni Coach Rick Carlisle, pagbigyan naman ng patas na game yung small market team na gaya nila. Nag-cost pa sa kanya yon ng $35,000 na multa. Hindi mawawala yung missed call or kaya questionable call. Pero yung nangyari dito sa Pacers at dito sa Indiana, Game 1 pa lang mainit na. Inamin ulit sa last 2 minutes report ng NBA na ang mga referee ay merong pagkakamali at itinama nila yon. Base kay Coach Rick Carlisle, meron doon 29 questionable call. Sa last 2 minutes lang yung sinama sa endgame report. Base din sa kanya, hindi sila nag-decide na ipadala agad yung reklamo at inintay muna yung Game 2. Sa Game 1, andun kasi yung kickball violation ni Naismith na tinawag ng mga referee. Hindi naman kickball yon dahil tumama sa kamay ni Naismith yung bola at interception sana yung mangyayari. Base sa rule pa ng review or challenge, hindi pwedeng i-challenge ng coach ang outside sa tatlo na to. Fouls, goaltending at out of bound. So hindi makakapag-challenge ang coach sa kickball dahil hindi kasama sa rule. Sa last 13 or 12 seconds ng Game 1, moving screen naman ang binigay kay Miles Turner. Ito rin yung isa sa binawi ng referee sa last 2 minutes report. Actually, hindi pala binawi dahil merong 3 to 4 play na ginawa si Miles Turner na kapareho nun, hindi tinatawagan ng foul. At sinabi sa last 2 minutes report ng mga referee, yung iba doon dapat foul. Sa Game 2, merong questionable call pa rin na nangyari doon. Ito yung talagang nagalit na si Coach Rick Carlisle sa interview. Nakita kasi doon sa clip na multiple tinira sa likod si Tyrese Haliburton ni Josh Hart. Walang tinawag na foul doon. Si Tyrese merong pang back spasm injury. Base kay Coach Rick Carlisle, kita na ng referee hindi pa rin tinawagan ng foul. Ang sinagot naman ni Josh Hart, bola yung hinahabol niya at full speed pa silang dalawa. Pero kita kasi sa clip na sa pool talaga si Haliburton sa likod. Yung referee tumingin na lang sa ibang direksyon. Yung kay Aaron Naismith din, multiple contact ang nangyari sa kanya sa isang play, hindi natawagan ng foul, hinawakan pa rin yung jersey niya. Ito yung nagtrending pa sa Twitterverse ng Game 2, yung offensive foul kay Miles Turner ulit. Kahit walang masyadong contact kay Jalen Bronson, ang tinawag doon illegal screen. Pasalubong din naman kasi noon si Bronson at si Miles Turner. Sinabi lang noon na naging exaggerated itong si Bronson na dapat ang tinawag flopping. Sa Knicks, meron din naging miss call doon yung kay Hartenstein na tinawagan siya ng double dribble. Wala naman kasi talaga nangyari, pero ang issue doon, may pumito, may nag-sign ng call, biglang binawi ng referee ang tawag at sinabi nagkamali lang sila. Hindi ni-review or challenge, kaya nainis noon si Coach Rick Carlisle at na-eject pa. Base sa report, 78 non-call ang pinasa ng Pacers sa NBA para i-review. Pero wala namang magagawa doon dahil tapos na yung dalawang games. Nanalo naman ang Indiana Pacers sa Game 3. Ang titingnan doon kung mababago ba yung mga tawagan ng referee sa mga susunod na games pa. Na-call out na rin ng ibang media personality yung game sa pagitan ng Knicks at Pacers na merong pinapaboran.